Yun nga mga ka-farmers, ngayong February 15, sa tagal nga ng pinag-intay natin para dun sa ating mga dumalagang nasumpitan noon, nag-intay tayo ng 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. So ngayon nga mga ka-farmers ay meron nang nagle-labor dito sa ating mga inahin na nasa paanakan. Napansin ko nga mga ka-farmers na siya ay medyo hinahapo or hinihingal, kaya nga yan ay atin munang papaliguan. At saka alam nyo mga ka-farmers, kapag ang ating mga inahin ay nagle-labor, kailangan na yan ay linilinisan agad natin. Bago nga siya manganak, kinakailangan ay natatanggal muna natin lahat ng dumi sa kanyang katawan at saka yung dumi niya doon sa kanyang kulungan. Pagkatapos ko nga mapaliguan yan mga ka-farmers, ayan, at nagplaster na nga siya, humiga na nga siya ng ayos. At kapansin-pansin din yung kanyang katabi dahil ito nga ay aligaga na din, kumbaga ay parang nagle-labor na din siya. Kapag ganitong gilt mga ka-farmers, unang paanakan lamang ito, at kapag ganyan na meron ng lumabas na dumi, isinyalis siya na malapit ng lumabas yung kanyang biik. At habang hinihintay ko nga yan mga ka-farmers na may lumabas diyan, ay napansin ko na malago nga itong buhok ng ating inahin, kaya yan nga ay aking ginupitan. Importante mga ka-farmers na may nakabantay dun sa nanganganak natin ng mga inahin, dahil katulad nito nahihirapan nga siyang umire or mailabas yung kanyang anak, at napansin ko nga na bumubukol siya dun sa may bandang puwitan niya. Kapag ganyan mga ka-farmers ang sitwasyon ng inyong inahin, yan ay inyong tutulungan. Tuunan nyo lamang doon sa kanyang bandang puwitan at para mailabas niya yung kanyang anak. Ito mga ka-farmers ay nanganganay, kaya ganyan na siya ay nahihirapan din. Pagkatapos ko nga matuunan mga ka-farmers yung kanyang bandang puwitan, ayan, at nailabas niya nga yung kanyang buwik. At kapag nga ganyan namang may nanganganak, kinakailangan ay naghahanda tayo ng mga pamunas. Medyo maliit nga yung nauna niyang anak at hirap din siya. Ngayon naman dito sa pangalawa, hirap din siya dahil ito naman ay medyo malaki. Mahalaga na kapag nailabas na yung kanyang mga anak mga ka-farmers, ay kailangan na atin agad pupunasan. At nung tumayo nga ang ating inahin, ay tiningnan ko kung maganda ang gatas. At habang naghihintay ako diyan mga ka-farmers ng paglabas ng mga anak pa ng ating mga inahin, ay naglagay na nga ako diyan ng harang. At yan nga ay tinatabi nga namin ng sako para nga hindi nilalamig yung ating biik. Sa ganyang pamamaraan ay hindi na din naman natin kinakailangan na maglagay diyan ng brooder box. Yung iba mga ka-farmers naglalagay ng kuna. So wala namang problema, kanya-kanya lamang yung pamamaraan. Maswerte nga tayo dito sa ating isang inahin na ito dahil kahit unang panganak laang niya ay hindi siya matapang. At dahil unang panganak lamang naman ito ay medyo may katagalan pa nga iyan, at katulad nga nito ay hapon na ay aapat pa ang naiilabas. Kahit nga wala yung brooder box mga ka-farmers, ay ito naman ang aming ginagawa diyan para hindi rin ang mga yan lamigin. Bukod sa naglalagay kami ng luna, naglalagay din kami dyan ng ilaw, at yung ilaw na nga yan ay lalagyan ko pa ng sako sa ibabaw. At mayroon ding sako mga ka-farmers diyan sa gilid or doon sa palibot ng pen. Yung sako na ilalagay ninyo doon sa ibabaw ng ilaw, kinakailangan yan ay may butas sa gitna. Nakasya lamang dapat yung ilaw niya. At maglalagay din tayo ng tali sa bawat sulok ng sako. Iwasan yung mga ka-farmers na yung ating ilaw ay lumapat doon sa sako, dahil kapag yan ay nag-init, posibleng yan ay magsanhi ng sunog or makasugat doon sa ating mga alagang hayop. Dapat ay ganyan lamang ang itsura niya. O diba, para lamang din silang naka-brooder box. At lalagyan yung mga ka-farmers ng sako na sapin para hindi rin sila lamigin. At yung sako naman ay medyo mainit din yan sa katawan ng ating mga buwik. Kalimitan ang mga buwik sa ganyang side na tutulog, kaya diyan din nakalagay ang ilaw. At ito nga mga ka-farmers, inabot na ng gabi yung panganganak ng ating inahin, at yan nga ay meron ng 10 buhay. Meron nga isang lumabas na SB at may 2 mummified. At sa ngayon nga ay hindi pa yan tapos at hindi pa din nakakalabas yung kanyang mga placenta. Ayun lamang, happy farming!